Sa magandang hapon po sa bawat isa sa atin. At ngayong araw po na ito, atin pong alamin ang mga bagay na naugnay po sa ating pinag-aaralan patungkol po sa Christian Essential Doctrine. Na kung saan ito pong atin pong topic na ito ay may kinalaman po sa pag-aaral regarding po sa Diyos Ama o yung God the Father. So, nasa chapter 3 na po tayo. Bago po magsimula ay samahan niyo po ang manalangin. Panginoon Diyos, salamat po ngayong hapon na ito at binigyan niyo po muli kami ng pagkakataong pag-aralan ang yung napakahiwagang salita tungkol po sa mga katuruan na ito at kami po inyong samahan, bigyan ng kaalaman at kayo po ang nagbibigay, nagkakaloob nito, papakumbaba po ang aming mga puso sa inyong harapan sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. So, doon po tayo sa God the Father. Pagdating po sa proper theology, atin pong babanggitin at babasahin po natin yung ilan sa napaka-importanting mga sangkap ng ating pong pag-aaralan. Una, ito pong tinatawag na theology. So, literally, yung pong kahulugan o pagka pinag-aralan po natin, kinuha po natin yung kahulugan ng salitang theology o teleologia ay pag-aaral tungkol sa Diyos. Yun po naman yung tunay nating ginagawa at yung main objective po natin is aralin, alamin ang mga bagay tungkol sa Diyos. Theology po, ano? So, pagdating po sa ating proper theology, God the Father, naturally, ito pong common basic tool na kailangan po natin gamitin ay ang Biblia. Okay? So, una po yung tungkol sa existence ng Diyos o yung pag-iral o yung pagkakaroon ng Diyos. Tungkol sa kanyang pagiging banal, yung kasakdalan ng ating Diyos, yung triunity. Okay? At yung tungkol sa mga ginawa at gawa ng ating Diyos. Ganon din sa mga pag-uutos niya o yung kautusan. Maging sa paglikha, yung creation ng ating Diyos at yung kanyang pamamahala sa kanyang mga nilikha o sa lahat ng bagay na ito po ay malalaman natin, matututunan po natin yung pag-aaral na ito para sa tinatawag po nating systematic theology para sa ating mga mananampalataya ng ating Diyos, ng ating Panginoon at para din sa ating buhay bilang isang mananampalataya. So una po sa bahagi ng ating pong aralin ay yung tinatawag po na pag-iral o yung existence of God o yung kanyang presensya po. Okay, mayroon bang Diyos? Pag po tinignan natin at binasa po natin yung ating pong aralin, so ang sagot naman po talaga ay meron Diyos. So another question is, can you prove that God exists? Kaya ba nating patunayan na meron nga bang Diyos? Pagka ganun po yung mga klase ng tanong ang narinig po natin, meron po tayong mga kailangan gamitin mga verse, pagdating po sa evidence of God, that God exists. First is in daily human experiences. Ayon sa karanasan po ng tao, araw-araw. Marami pong mga verse na ginagamit po tayo doon. At ang ilan po sa ating pong maring magamit is yung from Book of Romans, chapter 1, 19 to 20. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. It means, ang Diyos mismo ang nagpapahayag, nagre-reveal ng mga bagay tungkol sa Diyos. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Sa verse 20, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. Dito po sa verse 20, makita po natin na mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, sabihin po ang kanyang likas na hindi nakikita sapagkat ang Diyos ay Espiritu, ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Makikita po natin doon, pinapakita po ng Diyos yung kanyang everlasting to everlasting power, yung sovereignty po ng ating Diyos. At ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa.
sabihin yung kanya pong mga nilikha, yung kanyang mga ginawa ng kanyang kamay ay tunay na ipinapakita ng Diyos yung kanyang pagiging Diyos at yung kanyang pagka-Diyos ayon sa kanyang mga ginawa ay hayag at inihahayag ng kanyang mga ginawa. Sa awit 19 verse 1, na ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. So, maliwanag po yun, ano, na ang kalangitan mismo, meron po tayong actually tinatawag na atmospheric heaven, merong starry heaven, meron po tayong heavens of heaven, na kung saan po doon na nakaluklok po ang ating Diyos. Kaluwalhatian ng Diyos, sabihin yung pong glory ng Diyos ay pinapahayag po ng kalangitan na ang ginawa ng kanyang kamay ay ipinapakita ng kalawakan. Hindi po natin kayang sukatin yung kalawakan, sobrang lawak. So yung pong infinity, yung infinite distance nito, hindi po natin sukatin. Even yung kaisipan po natin, hindi po kayang abutin kung gaano po yun kalawak. So ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Ayon naman sa aklat ng Mangangaral 3:11, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. So ang Diyos po ang nagbibigay ng pagnanasang alamin. Ang alamin ang bukas, subalit sabi ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. So kailangan po nating tanggapin po yung katotohanan na yan, ano po, na ang Diyos mismo ang nagbibigay ng desire para alamin ang bukas, subalit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. Yes, maaari po nating makilala po ang Diyos, subalit hindi po natin lubos na maaring maunawaan o maunawaan ang ginawa ng Diyos mismo sa pasimula hanggang wakas. Okay, so meron po akong babasahing statement sa inyo. Sabi po dito, accepting the existence of God is not a blind faith leap in the dark. It's a trusting step out of the dark into a well-lit room where many things are made clear. Or ang pagtanggap sa pagkakaroon ng Diyos o ang pagkakilala sa Diyos ay hindi isang bulag na pananampalataya na umalis o tumalon sa dilim. Isa itong mapagkakatiwalaang hakbang palabas sa dilim patungo sa isang maliwanag na silid kung saan maraming bagay ang nagiging malinaw o maliwanag. So, yun po yung pagtanggap po sa existence o yung pag-iral ng Diyos. Hindi po natin kailangan na yung tinatawag na it's not a blind faith leap into the dark. Pero ito daw po ay isang pagtitiwala, paglabas mula sa dilim para mas makita po natin yung lubos na kaliwanagan. Okay, mayroon lamang isang Diyos, ang tanging tunay na Diyos. Mula po yun sa John 17:3. At then, binanggit po kanina yung triune God sa Bible, bagamat hindi po na-mention yung eksaktong salita ng triune God, pero itinuturo po ng Biblia na yung existence ng Diyos Ama, okay, ng Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, God the Holy Spirit. At itong tatlo na ito ay tinatawag nga po na triune God or yung Godhead. Merong tatlong iisang Diyos, po. So, parang sa atin, hindi po ganun kadali maunawaan po yung konsepto na ito. Pero yung tinuturo po ng Biblia, yung existence po ng Diyos Ama, Diyos Anak, at yung Diyos Espiritu Santo is nag-e-exist po ayon sa pagtuturo po ng salita po ng Diyos. Okay. Para madagdagan pa po natin yung konsepto ng tinatawag na Trinity, that God, the Trinity is one God existing in three persons. Ito ay isang Diyos, o yung Trinity ay isang Diyos na umiiral
sa tatlong persona. Okay. So, yun po yung maaari nating makita pagdating po sa existence ng God's existence. Na ito pong terminong ito, bagamat yung Trinity ay hindi po na-mention sa Bible, pero yung existence po niya ay mababasa po natin at matatagpuan po natin mismo sa salita po ng Diyos, sa Biblia. Okay.